Mga kabubbles, ito ang 10 sa pinakaastig na facts na kailangan nyong malaman. Watch until the end para sa ating final bonus trivia. Ito ay isang immortal na hayop. Kung putulin mo, magiging dalawa. Kung hihiwain mo into 1,000 pieces, magiging 2,000 pieces. At ito pa, kung i-blender mo, lahat ng yan ay mabubuhay. At ngayon, scientists are studying them para mas mabuhay ng matagal ang tao. Ito ang Hydra. Sila ay considered biologically immortal dahil ang kanilang stem cells keep renewing. Regeneration ang tawag. Pero sa tao, hindi. Kaya nga tayo tumatanda at nangungulubot ang balat. Nakikita sila sa mga fresh waters at kasing laki ng butil ng bigas. Walang puso, walang utak, pero may memories. Gumagawa din sila ng clone sa sarili nila. Ang tawag dito ay budding. Kung ang tao ay may Hydra ability, hindi ka natatanda, tutubo pabalik ang naputol na parte ng katawan at yes, kasama na ang na-circumcise. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And that is what I discovered. Ano siya na klase na ano? Yan ang brown bobby na may scientific name na Sola leucogaster at sila ay tinatawag na bobo in Spanish dahil ang salitang bobby ay galing sa Spanish word na bobo kasi madali lang silang mahuli. Nakikita sila sa subtropical at tropical oceans kagaya ng Pilipinas at napakarami nila sa Tubataha Reef. Kumakain sila ng sardinas, puset at maliliit na isda. Nagdadive sila mula itaas papunta sa dagat sa bilis na kayang umabot ng 90 to 100 kilometers per hour. At kung nasa tubig na, kaya nilang lumangoy para habulin ang isda gamit ang pakpak. Pero minsan, nagnanakaw sila ng pagkain galing sa ibang ibon. Kleptoparasitism ang tawag. At minsan din, sinusundan nila ang dolphin or tuna kasi alam nilang naghahabol din ito ng isda. Pero hindi lang yan. Kaya nilang humuli ng isda habang nasa hangin. Kagaya ng mga flying fish. Bobo ba talaga sila or confident lang? Ito alam ko, walang taong bobo. It doesn't mean na may alam ka na hindi alam ng iba, bobo na sila. Alam ko nakakainis. Pero it's for your peace of mind. Kung kaya, let's be kind. Imbis na maliitin, i-educate. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko ay maging katulad ni Kuya Kim. That is what I discovered. Tara, mambuso tayo. Stop! Magkakabinggit ka niyan. Sa Tagalog, kulite. Magkaka-infeksyon ang mata mo. Kuya Bubbles, totoo ba itong nakukuha sa pamboboso? Hindi. Binggit, kulite, stay. Ito ay isang infeksyon na kukuha sa isang bakterya na tinatawag na Staphylococcus. Ang glands sa mata mo ay maraming ginagawa. Kasama na dyan ang pag-release ng antiseptic to fight bacteria. Pero pag ang glands na yan nabara or naklag, napapasukan ito ng bakterya. Dahilan para ma-infect or mamaga. Nakita nyo itong itong color yellow na liquid? Yan ay mga patay na white blood cells. And yep, nilalabanan ng katawan ang infeksyon. Pero saan ba nakukuha ang Staphylococcus? Nakukuha ito sa pag-touch ng mata habang marumi ang kamay, makeup, especially old or expired, maruming glasses or contact lens, at marami pang paraan para makuha ito. Hindi po ito nakukuha sa pamboboso ha. Kawawa po ang tao, especially bata, kung mabuli ng iba. Ako po si Kuya Bubbles. That is what I discovered. Ang mga polar bears ay black, hindi white. Ang kanilang balahibo ay transparent. Nagmumukha lang itong white dahil nagre-reflect ng light. Sa ilalim ng makapal na balahibo ay itim na balat para mag-absorb ng sunlight to keep them warm. Ang main source of food nila ay seals, pero kung walang mahan, kumakain din sila ng isda, ibon, mga patay na hayop gaya ng whales, at minsan, tao. Kung tatakbo ka, mahuhuli ka nila. Kaya nilang tumakbo ng 40 kilometers per hour. Kung tatago ka, maaamoy ka nila. Kaya nilang makaamoy ng pagkain sa loob ng 1 kilometer. Kung lalangoy ka, magiging isda ka nila. Dahil kaya nilang hindi huminga ng 10 minutes habang klaro ka sa ilalim ng tubig dahil meron silang natural goggles na ang tawag ay neck-detecting membrane. Sila lang ang bear na nakikita ang tao bilang prey. If not friend, why friendly shape? Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. That is what I discovered. Anong ibon kaya ito? Personal encounter po ito sa ibong Adarna. Grabe. Yan ang golden pheasant na may scientific name na Chrysolopus pictus. Ang ganda ng kulay no, pero hindi sila native sa Pilipinas. Galing sila sa China at nadala dito sa atin. Maraming nag-aalaga nito, pero karamihan ay napupunta sa wild. Sila ay polygynous, ibig sabihin lang nagmi-mate sila sa iba-iba tuwing breeding season. Ang kanilang kulay ay nakakatulong sa kanila para maka-attract ng mga babae. Kita nyo ba yung kurtina sa gilid ng kanilang ulo? Yan ang kanilang kapa na ang tawag ay ruff. Naaangat nila yan sa tuwing naniligaw sila ng babae. Ganito ang kanilang tunog.
Hindi ka po magiging bato kung maririnig mo ito dahil hindi po ito ang ibong Adarna. Ito ang babae, ito ang lalaki. Ang babae magaling sa camouflage. Ang lalaki, sabihin nating madaling makain ng predators. Ang balahibo sa kanilang ulo at ang kurtina sa gilid ng kanilang mata ay nakakalimit ng kanilang vision. Sila ay nakikita sa kagubatan at sila ay omnivores. Kumakain sila ng seeds, prutas, dahon at insekto. Nakakalipad naman sila pero saglit lang. Mas gusto nilang nasa lupa at tumakbo. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko maging katulad ni Kuya Kim. That is what I discovered. Takot ang hyenas at leopard sa unggoy na ito. Bakit? Sila ang pinakamalaking monkey sa mundo at kayang tumimbang ng 50 kilos. Sila din ang may pinakamahabang pangil sa lahat ng primate at may bite force na 800 PSI. Ito ang mandrill na may scientific name na Mandrillus sphinx. Sila ang pinaka-colorful na unggoy. The more color, the more dominant, the more mating will happen. Kumakain sila ng seeds, prutas, insekto, dahon, ibon, daga, at minsan, ibang unggoy. Ang kanilang mukha ay merong cheek pouches to store food to eat later. And they communicate using mukha. At oo, siya si Rafiki sa Lion King. Isa lang ang natutunan ko. Gusto mo magkaroon ng maraming cheeks? Maging colorful ka. Ako si Kuya Bubble. That is what I discovered. Ito ang deadliest animal sa buong mundo at ang top 1 nasa bahay mo. Top 10, lion, 200 kills per year. Umaatake lang sila ng tao pag gutom, sa gabi, or kasama ang anak nila. Kaya nilang basagin ang ulo mo. Top 9, hippopotamus, 500 kills per year. Cute no? Pero kaya nilang putulin ang katawan ng tao sa isang kagat lang. Top 8, elephants, 600 kills per year. Pumapatay sila ng tao sa pagtapak, paghampas gamit ang kahoy, or tinutusok ng task. Top 7, crocodiles, 1,000 kills per year. Sila ay teritorial. Maraming mangingisda ang nabiktima na. Ang kanilang bite force ay kayang umabot ng 5,000 PSI. Top 6, scorpions, 3,300 kills per year. Karamihan ng napatay nila ay aksidenteng nakatapak. Top 5, assassin bugs, 10,000 kills per year. Nagdadala sila ng Chagas disease. Inaatake nito ang puso, ang digestive system, at ang nervous system. Top 4, dogs, 59,000 kills per year. Rabies ang main reason. Top 3, snakes, 138,000 kills per year. Karamihan ng napatay nila ay dahil sa venom. Ang iba naman, kinain ang tao ng buo. Top 2, humans. Yes, animal ang mga tao. 400,000 kills per year. Pero ang data sa bilang ng homicides lang. Again, homicides lang. Top 1, mosquitoes, lamok, 725,000 kills per year dahil sa dengue or malaria. Pero sa tingin ninyo, ano ang dapat magtapuan? Tao or mosquitoes? Walang pag-aaral ang nagsasabi ano ang dapat matapuan. Pero noong 2002, ayon sa World Health Organization, 1.6 million katao ang napapatay kada taon dahil sa violence. Kasama na dito ang gyera at murder. Pero sa tingin ninyo, ano? Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko ay maging katulad ni Kuya Kim. And that is what I discovered. Bye-bye! Nakita mo na ba ito sa kanal ninyo? Ito ang rat-tailed maggots. Sila ay larvae galing sa isang insekto na tinatawag na hoverflies. Tinatawag silang rat-tail dahil sa kanilang buntot na parabang sa daga. At yang buntot na yan, dyan sila humihinga na parabang snorkel. At yan ay telescopic. Napapahaba, napapaikli. Nakikita natin sila sa kanal, imburnal, septic tank, stagnant water, baha, or sa toilet bowl. Kumakain sila ng organic decaying matter. Kaya minsan nakikita natin sila sa mga patay na hayop. Harmless naman sila sa tao unless kung makain. In very rare cases, kaya nilang mabuhay sa loob ng intestines mo. At ang kanilang source of food ay iyong waste product. At pwede itong mag-cause ng sobrang pangangate sa butas mo. Alam mo na, huwag nyo po itong ipakain sa alaga nyong isda kasi pwede itong mabuhay sa loob ng tiyan nito. Maraming nagsasabi na wala silang kwenta. Pero meron. Malaki. At kagaya mo, ikaw ay importante. Ikaw ay may kwenta. At I am proud of you. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko ay maging katulad ni Kuya Kim. And that is what I discovered. Ako ang iyong kidneys! Oh no! Paano ba ako magka-kidney stones? Ito ang pinakamalaking kidney stones sa buong mundo. Ang iniinom at kinakain natin ay maraming minerals. Kasama na dito ang calcium, phosphate, uric acid, at asin. Pero kung ito ay napasobra, tapos konti lang ang tubig, ito ay pupunta sa kidneys and they will stick together at makrystallize or magiging bato. Yan ang nagiging kidney stones. Nagets? At kalaunan, ito
ay lalaki at magiging detectable stones. Kung ang bato na yan ay pupunta sa iyong ureter, dito, ang matatalim na edges nito ay gumagawa ng maliliit na sugat. At yan ay napakasakit. At ang maliliit na sugat na yan ay magresulta sa mahapdi na pag-ihi at minsan may kasamang dugo. Ang karamihan sa kidney stones ay maliliit at nailalabas ng katawan. Pero kung ang bato ay malaki at nakabara, ang ihi ay mag-backflow na mag-cause ng infection at damage sa kidney. At kung mapabayaan, pwede itong humantong sa mas malala pa, kagaya ng kidney failure. Kung hinala nyo may kidney stones kayo, ang pinaka-the best na gawin ninyo ay pumunta agad sa doktor. Ayon kay Dr. Eduardo Gatchalian, 2.3% ng mga Filipinos ay may kidney stones. So nasa mga 2 million mahigit. Paano maiwasan? Ang keyword dito ay control at more. Control matatamis, maalat at unhealthy foods. Junk foods, sodas, juices at marami pa. And more water. Tubig prevents kidney stones from growing. Bakit? Nadadilute nila ang ihi. Para bang napapahina nila ang powers. Hindi po ako doktor. Saan galing information ko? Dito. Ginagamit ko lang po ng maayos ang platform ko kaysa mag-share ng negativity dito sa social media. At para matuto ang mga bata. Ako si Kuya Bubbles at ang pangarap ko ay maging katulad ni Kuya Kim. And that is what I discovered. Nakakita na ba kayo ng rainbow sa palibot ng moon? Yan ay moon halo or lunar halo. Nangyayari yan kung may cirrus clouds. Ito ay maninipis na clouds na gawa sa ice crystals. At ang maliliit na ice crystals na yan ay nagre-refract ng light galing sa moon. Ibig sabihin, nagbe-bend ng light. Parang laser lang. Pag tinutok mo sa tubig, hindi nagiging straight. Nagbe-bend. Yan ang nangyayari. Nag-refract, refract hanggang sa nagiging circle. Minsan, ito ay rainbow colors, minsan naman halo lang. At nangyayari din yan sa sun. Ako si Kuya Bubbles and my dream is to become the next Kuya Kim. And if you want to know more facts about science, animals, and everything dito sa mundo, just follow me. That is what I discovered.